Good morning. It's another day. 7 hours akong magtatrabaho ngayon. Yes. At bago ako magtrabaho, meron pa akong oras. Mga 30 minutes actually. Yes. Pero maglalakad pa ako. Kaya, lagi kong pinasosobrahan. Okay. Oh God. Ayan. Bago tayo pumasok, gusto ko lang ano naman ng reaction video. Kasi napanood ko yung interview kay Angeline Quinto ni OG Diaz. Grabe. Parang ramdam na ramdam ko yung pinagdaraanan niya kasi halos parehas kami. Ang pinagkaiba lang ng sa amin is hindi ako lumaki sa tawag dito. Hindi tiyahin na nagpaaral sa akin. Pinaaral ako ng lola ko, 2 years, tapos kapatid ko, another 2 years nung high school. Anyways, yun nga, iniwan niya, hindi naman nga kami iniwan, kasi nga ang nanay ko is, maagang nag-asawa ng bata pa. Basta mahabang istorya siya eh. Yung nanay ko is, hindi siya maayos sa pagdating sa mga, alam mo yun, paggawa ng mga desisyon sa buhay. Somehow, ang galing-galing niyang gumawa ng mga, alam mo yun, ng mga desisyon na hindi niya ma-afford. Ganun yung nangyari sa kanya. Yun. Tapos, anong tawag dito? Ewan ko sa kanya, hindi ko maintindihan yung isip niya. Basta ganito kasi yan. Mahabang kwento. Diba? Siyam kami magkakapatid. 4 sa una. Kami yung una, 4. Tapos, pangalawa is 5. Ang tawag dito? Hindi niya daw kami kayang buhayin. Ang ginawa niya is ganito. Sa hirap daw ng buhay ay nagawa daw niya na, anong tawag dito, na mag-asawa uli. Hindi ko maintindihan kasi tamo na lamang dun sa pag-aasawa. Kung mahirap ang buhay, bakit pag-aasawa ang maging solusyon mo, 'di ba? Okay. Iniwan siya ni tatay ng lupa para yun nga, siguro magagamit para pangkabuhayan namin, para buhayan kaming mga anak na naiwan sa kanya nung namatay ang tatay ko. Pero ang ginawa niya, binenta niya yung lupa. Tapos, nag-asawa siya. Tapos, dapat sana kami lang yung problema niya, nadagdagan pa yung mga problema niya kasi pumasok na naman siya sa mga problema na hindi niya pala kayang lutasin, hindi niya pala kayang labasan. Nag-asawa uli siya. Which is bata pa ako, tutol na ako kasi nga sabi ko sa isip ko, bakit nag-asawa ka pa? Ang hirap na nga ng buhay. Hindi ko yun matanggap nung time na yun. Sabi ko, bakit nag-asawa ka pa? Samantalang ang hirap na nga ng buhay natin. Tapos, nag-anak ka pa. Tapos yung pangasawa mo is mahirap din. Ang dami ding anak. Di ba hindi yun magandang idea na pumasok ka sa ganong sitwasyon? Syempre, bata pa ako, anong magagawa ko? Hindi ako papanigan dahil nga maliit pa ako. Well, nakapagsalita lamang ako nung time na yun is parang nasa elementary na ako. Syempre, hindi ko yun masasabi sa edad na 5, diba? Or 3 years old. Yun. Pero parang grade 1, grade 2 ganyan, nagsisimula na akong nagsisimula na akong sumagot sa nanay ko at sinasabi ko nga yung mga ganun, yung mga maling desisyon niya sa buhay. Hindi niya matanggap, nagagalit siya. Ang sabi niya ay ako daw ay basta matabi lang dila, parang ganun. Kaya lagi niya ako nasasampal. Yun. Sabi ko dapat, tapos sinabi ko rin sa kanya na dapat nanay, hindi ka na nag-aanak kasi nga mahirap na nga ang buhay, mag-aanak ka pa. Paano nakakatulong yun kung mag-aanak ka pa? Lalong mahihirapan ang buhay natin, buhay mo, ang sitwasyon mo kung mag-aanak ka pa, alam mo nang ang hirap ang buhay. So hindi siya marunong makinig, sarili lang niya yung pinakikinggan niya. Yun. Ito na nga, pumasok siya sa pag-aasawa, 'di ba? Ang napangasawa niya ay meron ding dalang mga anak. 4 na mga anak. Biyudo din siya nung time na yun. Yun nga, 4 din nga mga anak. Tapos kami ay 4 din. So, total of 8 na agad kaming pinag-combine niya. Tapos, hindi pa nasiyahan ng nanay ko ay gumawa pa ng mga anak pa. At ginawa pang 5 ang idinagdag niya. Grabe talaga, and yun na nga, lalong humirap ang sitwasyon, lalong humirap ang buhay. Kaya lalo siyang nagkaroon ng dahilan para ipamigay kami. So yun, binigay kami sa kung kani-kanino. Ang kuya ko napunta sa kapitbahay na malayo-layo sa amin. Biruin mo yun, ang kuya ko ang pinakang hindi talaga lumaki sa amin dahil parang
baby pa lamang is wala na siya sa amin. Ganun. Nandun na nga sa bayan. Sa kapitbahay namin na mag-asawang teacher ang... Mag-asawang teacher ba yun? I don't remember. Basta teacher yung lalaki, pero yung babae, I'm not sure. Baka, akala ko teacher din. Anyways, yun nga, kinupkup nila ang kuya ko. Doon tumira si kuya. Doon siya lumaki. Tapos bata pa lang ako, nasasaksihan ko ng kuya ko na nagtitinda-tinda ng mga kung ano-ano pagkatapos ng school. Ganun siya kasipag si kuya. Titinda siya ng, alam mo yung saging, banana Q, kung ano nung itinitinda niya pagkatapos sa school. Yung naka-uniform pa siya is, talagang diretso na siya sa pagtitinda. Ganun siya kasipag. And then, itong isang kapatid kong isa ay pinadala sa Maynila, pinagtrabaho ng nanay ko. Tapos yung pangatlo naman ay, pangatlo. Actually, yung pangalawa, okay, pangatlo si kuya. Yung pangalawa is doon naman sa kapatid niyang nasa Siniluan. Doon pinadala ang ate ko. Kawawang ate is naging katulong doon para lang makapag-aral. Yun. Pinalipin siya doon, parang gano'n pinalipin. Taga-alaga ng bata, taga-paglaba, lahat-lahat ay kanya. Pagkalabas niya ng school, yun ang kaharapin niya, trabaho agad sa bahay, grabe. Yun. Tapos ako naman ay napapunta sa lola ko. Yun. 2 years akong tumira sa lola ko, high school na ako. First year high school, yan. Sa kanya na ako tumira. Second year high school. Tapos yun nga, yung mga desisyon ng nanay ko is talagang hindi siya matalinong sa mga desisyon niya sa buhay niya. Tapos, yun nga, ako, umalis na rin ako sa lola ko, tapos sumunta ako kay kuya, diba, nung 2 years. Tumira naman ako sa nanay ko ng hanggang grade 5. Yan, tumira ako sa kanya. Pero, dahil nga hindi niya kaya ako napapunta kay lola. Yun nga, pinag-aaral doon ni lola. Tapos hanggang sa, napapunta na nga ako kay kuya. Tapos, yun nga sabi ko sa nanay ko, alam mo nanay, dapat kasi hindi mo pinalalaki yung mga problema mo. Dapat, ang problema ay sinusolusyonan yan. Hindi pinapalaki, hindi sinasalo, hindi pinapasok. Hindi, iiwasan mo yung mga ganyang bagay pero di siya nakikinig. Anyways, yun nga. Nung kumikita na kami ng pera dahil nga nag-working student na ako during high school, ayan na, nakikita ko na yung panghihingi niya sa amin. Kahit pa dati pa nung maliit pa lang si kuya, elementary pa lamang, basta maliit pa lang, grade 1, grade 2. Nasasaksihan ko na siya na nanghihingi na ng pera, pumunta sa mga anak at manghihingi. Imagine, si kuya na hindi lumaki sa kanya at hindi naman siya ang nagpaaral, ay magagawa niya panghinga ng pera, grabe yun. So, hininga niya ng pera hanggang sa, yun nga, hindi na natapos yung panghihingi niya ng pera hanggang sa ngayon na 62 na siya nanghihingi pa rin ng pera at talagang inobliga na si kuya na dapat ay magbigay ng pera sa kanya. So yun, grabe yung emotional damage na nangyari sa kuya ko. Na hanggang ngayon is, ayun, umiiyak pa rin ng tahimik dahil nga wala pa rin pagbabago kay nanay, talagang makademand pa rin ang pera, ay ganun-ganun na lamang. Samantalang kung tutuusin is, hindi naman siya naging responsableng ina sa amin. Yun. Pero sabi ko kay kuya, alam mo kuya kasi dapat maglalagay ka ng boundaries. Hindi dapat na parati kang, bibigay sa lahat ng mga gusto niya. Hindi pwedeng laging siyang masusunod sa mga desisyon mo sa buhay. Lalo na pagdating sa pera. Kailangan maglaan ka ng boundaries pero hindi nakikinig si kuya eh. Kaya ayun, yung mga paano niya, yung mga patutsada niya is laging apektado ang kuya ko. And dati, ganun din ako, lagi din akong apektado. Hanggang sa natukyan ko na ignorahin na lang ang nanay ko kasi sobra na nga. Yun ang ginagawa ko. Kagaya na ginagawa ni Angeline, ini-ignore na lang niya yung message. Tapos, magpapadala na lang ako ng pera kapag available na ako magpadala. Ganun ang ginagawa ko para hindi ako masyadong nahihirapan. So, yun. Mahirap yung ganung sitwasyon. Naramdaman ko rin yun na parang, bakit ganun? Parang obligasyon ko pa na tulungan pa rin ang magulang kahit hindi naman siya naging magulang sa amin. Alam mo yun? Pero at least ako, kahit paano is, kumbaga is, tumira naman ako kay nanay ng hanggang grade 5 to 6 ba yan? Hindi nga natapos yung grade 6 eh. Anyways, yun nga, kumpara kay Angeline, hindi naman. Hindi talaga siya lumaki dun sa mga magulang niya. Hindi niya nakilala yung biological mom niya. Nakilala niya lang niya, huli na nung siya ganap ng adult siguro at kumikita na ng pera, ganun. So, mas mahirap yun. Ako naman kahit paano is talagang nakasama ko pa rin yung nanay ko ng maikling panahon. Yun.
Anyways, wala ng oras, saka na ulit tayo magkukwentuhan tungkol doon. Dahil tungkol doon sa himutok ko sa nanay ko. Dahil wala na akong oras. Alright, bye. Hanggang sa muli.